Pagkatapos nga naming mapasyalan yung flower farm, diretso na nga kami sa La Trinidad kung nasan nga yung strawberry farm. Hindi na nga namin alam kung ilang oras nga yung biniyahe nga namin papunta nga dito kasi nga pare-parehas kaming mga nakatulog. Kaya pagbaba nga namin ng van, medyo naaalimpungatan pa nga kaming apat. Si Reggie nga naupo na nga lang nga dun sa gilid. Yung mga buhok pa nga namin ang gugulo, literal na bagong gising. Dahil mahaba-haba pa nga yung oras nga namin, dito na rin kami namili nga ng mga pampasalubong. Pumasok nga kami sa may strawberry farm pero hindi naman kami mamimitas kasi nga ang bayad ng pamimitas nasa 700 siya. Sa labas kasi marami rin namang mabibilhan kaya ang ginawa namin dito naglakad-lakad na lang din kami. So yun, hindi ko naman first time mag-pick nga ng strawberry kasi sa Japan parang mga 3 beses na rin nga akong nakapag strawberry picking doon. Sa sobrang lawak nga ng farm na to, hindi na nga kami nakarating doon sa dulo. Dito lang din kami sa bungad. Parang wala pa nga 15 minutes, lumabas na rin kami. Then doon na nga kami sa labas naghanap nga ng mga pampasalubong naman. So dito nga sa labas merong tag 180 na strawberry, kalahating kilo na nga siya, and halo-halo na yon, may maliit, may malaki. Pag sa loob kasi ikaw yung pipita, 700 nga din, 1 kilo lang yung pwede mong kunin. Pero kasi yung iba talaga, yung for experience lang din kasi talaga yung binabayaran. So yun, nung nagbibilihan na nga ng mga pampasalubong, nagkahiwa-hiwalay na kami kasi nga iba-iba na rin yung mga store nga na pinasukan nga namin. Parang inabot din kami ng mga 1.5 oras nga ng pamimili nga ng mga pampasalubong. Ang plano nga sana namin, kinabukasan pa mamimili, kaya lang sabi nga namin mas maganda kasi kapag uuwi na, yung wala na kaming masyadong gagawin, magpapahinga na lang, aantay na lang yung check out namin. Kaya dito na namin binuhos nga yung time nga namin para nga mamili. Sa Cubao na kasi yun ang may available. Pwede kang daanan ni Sir D. Oo, sige. Kaya kami ang masasakyan. Pag nasira mo yung pintuan girl, iwan ka namin dito girl. Sama ka ni kuya. Pagod yan. Pwede puro yung bahay. Ayan, buti na lang medyo traffic. Ang daming sampay ah. Kaya pala pala colors dami rin sampay. Iba-ibang kulay ng damit. Yung community kasi, pinagtanahan nila. Oo. Rural din. Pero ito ba? Nakarating na kami yan. Girl, saan ang punta mo girl? Uy, dali mo yung Dito na kami sa aming unit sa Soto Grande. Kaya Walang tao sa gym. Tao sa gym. We're here. Ako na. Pagkapasok nga ng room nga namin, nagpahinga lang din kami saglit. Then maya-maya nga nagluto na sila ng hapunan nga namin kasi meron pa kaming natirang pang-ulam. Kailangan na rin kasi namin maubos nga lahat kasi nga kinabukasan pabalik na kami ng Manila. Ilagang manok nga yung inulam nga namin ngayon. Bandang alas 8 nga meron nga fireworks kasi nung mga time nga na to, ano siya, strawberry festival. Kaya lumabas nga kami dito sa balcony para nga manood. Pagkatapos nga naming maghapunan, naligo na nga kami kasi plano naman namin na pupunta naman kami ng night market nitong gabi. So yun, sinadya na rin namin na maligo nga kami kasi nga para pagbalik namin matuyo na rin yung buhok namin bago nga kami matulog. Malapit nga lang sa Burnham Park yung night market na pupuntahan nga namin. So ito pinagtanong-tanong na namin to nung nasa Burnham Park pa kami. Pero sa taxi, kapag ka sumakay ka naman at sinabi mo naman yung lugar kung saan ka pupunta, alam naman nila kung saan kami ihahatid. So yun, nakarating na nga kami dito at marami din siyang tao. Dito muna kami lumibot sa mga yung mga damit. Maramihan nga dito mga ukay-ukay. Meron ding mga brand new at meron ding mga pang souvenir item. So yung ibang booth, binabagsak presyo na nga nila kasi meron silang mga tag 50 pesos, may tag 100 pesos. Meron pa nga may dalawang 50 pesos. Narating na namin yung dulo. Dulo ng walang hanggan. Nakita ko si ang gabi pala yung kanina. Dito na kami sa Painan. Malalayo din yung nilakad namin.
Pagkatapos nga sumilip din nga kami dito sa may mga pagkain at bumili din nga sila ng strawberry na nakastick na may asukal. So yun nga, pagkagat ko nga nito, napakatigas nga niya. Medyo mahirap siyang kainin kasi yung asukal talagang napakatigas. Pero masarap naman siya, syempre lasang strawberry. Ito talagang matamis to kasi nga may asukal siya. Mostly kasi naman talaga ng strawberry medyo matabang talaga. Kaya lang para sa akin, hindi ko na rin talaga gugustong kainin nga yung asukal na natuyo kasi nga parang matatanggal yung bridge ko kapag pinilit ko siyang kainin o nguyain. Sa sobrang tigas nga niya, bukod pa doon, dumidikit nga siya sa ngipin kapag nginunguya. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami ng 7-Eleven kasi mayroong binili si Reggie. Then nung mga time nga na to, medyo nahirapan din kaming maghanap nga ng taxi kasi nga ang daming mga sumasakay. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Antok na. Narating na kami.